Napanatili ng bagyong Christine ang lakas habang kumikilos papalapit sa kalupaan ng bansa. Pag-usapan pa natin yan kasama ang ating weather mojo na si Francis Orso. Francis, nasaan na ang bagyo at saang mga lugar may wind signal ngayon? Cheryl, huling namataan ng pag-asa itong sentro o mata ng bagyong Christine na nasa tropical depression intensity nga sa layong 800 o mahigit 800 silangan yan ng Eastern Visayas. So nasa katubigan pa yan ngayon, Cheryl. At ayon nga sa 11 a.m. bulletin ng pag-asa, nakataas ngayon ang tropical cyclone wind signal number 1 sa maraming bahagi ng bansa. Kabilang na dyan ang lalawigan ng Catanduanes, Masbate, kabilang na ang Ticao at Burias Island, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Camarines Norte at eastern portion ng Quezon. Kabilang din sa signal number 1 ang Samar Provinces, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte at ang Siargao Islands. Pero ito, Cheryl, dagdag ko lang na paglilinaw natin na ang tropical cyclone wind signal number 1 ay may 36 hours lead time. Kaya kung mapapansin natin kahit na nasa malayong lugar pa ito ay hindi pa nakakaapekto itong epekto nga ng bagyong Christine. Pero may 36 hours tayo para maghanda, Cheryl. So may layo pa ito, Francis, na around, sabi mo nga, 800 kilometers, ano? Ano ang kilos nito? Tatama ba ito sa lupa? Yes, Cheryl, malayo pa sa kalupaan itong sentro ng bagyong Christina, pero ito nga binabaybay at tinutupok nito yung direksyon patungong kanluran at inaasahan nga natin na tatama ito sa kalupaan, lalong-lalo na dito sa mahilagang bahagi ng Luzon at inaasahan natin pagsapit ng itong mga susunod na araw sa Wednesday hanggang sa mga susunod pang araw ay dito na tatama ang sentro o mata ng bagyong Christina. Okay. Cheryl. You're saying, teka, klaruhin ko lamang, Francis, aasahan itong tatama sa lupa by Wednesday. Yes, Cheryl. At anong mga probinsya yung dapat maghanda na unang tatama itong si Bagyong Christine? Yes, sir. Cheryl, pero ito linawin ko lang pala na by Thursday evening or Friday morning inaasahan natin yung posibleng pagtama ng sentro ng bagyo dito sa may hilagang Luzon or particularly sa Cagayan or Aurora. At itong mga probinsya nga na nabanggit natin at ilang pang kalapit probinsya, halimbawa kabilang na yung Aurora, itong Ilocos region, ang mountain provinces, yung mga kinakailangang maghanda dahil inaasahan nga natin na sa mga araw na ito, tatama yung mas malakas na epekto ng bagyong Christine, Cheryl. Okay, sa ngayon ay ang intensity nito ay nasa tropical depression. Malayo pa ito sa lupa, 800 kilometers. Inaasahan pa bang lalo pang makakakuha ito ng lakas at hanggang anong intensity ang pwedeng maabot nito bago tumama sa lupa, Francis? Yes, Cheryl, napaka-favorable ng kondisyon ng karagatan dito sa may bahagi ng Pilipinas. Kaya inakikita natin based din sa mga datos na nakalap ng pag-asa ay lalakas pa ito hanggang sa typhoon intensity. Pero mamayang gabi, ayon sa latest track and intensity forecast ng pag-asa, mag-enhance yan ito a tropical storm. At pagsapit itong Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng umaga, dito natin inaasahan na magiging typhoon category ito o yung mas malakas na bagyo na dala nitong Christine, Cheryl. Pagdating sa dami ng ulan, ito bang bagyong ito ay maulan na bagyo? So kung titignan natin yung satellite imagery, kita natin yung malawak na kaulapan na dala nitong bagyong Christine. At kung mapapansin natin, kahit malayo siya sa lupa, yung trough o extension naman ito ay nagpapaulan na nga sa may eastern portion ng Visayas and Mindanao. Kaya mapapansin natin na malakas yung dala nitong hangin at kaulapan, kaya din nakikita natin yung enhancement nito sa mga susunod na araw. Pero dahil nga, gaya ng sinabi ko kanina, napaka-favorable ng condition sa karagatan, nagdadala at lumahatak din ito ng tubig. Kaya asahan natin by Wednesday hanggang sa mga susunod na araw at pagpasok ng weekend ay heavy to intense rains yung pwede natin paranasan mga pag-ulan. Kaya yung paalala din, Cheryl, ng pag-asa, lalo na dun sa mga flood-prone areas o yung mga nasa low-lying communities ay maghanda dahil dun sa mataas na tsansa ng mga pagbaha at yung mga nasa matataas na lugar naman ay inaasahan natin yung pagbuhudi ng lupa o landslide, Cheryl. Nakuha man natin, sabi mo nga, malawak. Gaano kalawak yung kanyang circulation or yung radius ng bagyong ito? Cheryl, wala tayong specific data about the ranges of this tropical depression, Christine, pero kung mapapansin natin sa satellite imagery, sakop ng mga outer cloud bands or yung mismong track o extension nga
nitong bagyo mula Luzon hanggang sa Mindanao. So ganyan kalawak yung nakikita nating sakop nitong bagyong Christine, Cheryl. Mhm. Mabilis ba ang kilos nito? Kasi kung by Wednesday or Thursday morning pa lang siya tatama ng kalupaan and it's moving westward, pakanluran, so ibig sabihin talagang magkocross siya sa ating bansa. Cheryl, sa ngayon kasi kumikilos ito sa bilis ng 30 kilometers per hour. So sa ngayon mapapansin natin na medyo mabilis yung pagkilos niyan. Pero oras na lumapag na yan yung sentro mata nito sa kalupaan ay babagal na yan dahil nga wala na siyang hinahatak na tubig o hangin dahil nasa lupa na siya. Pero pagsapit nga ng araw na yan, sinasabi natin na Huwebes o Biyernes, doon tayo kailangan maghanda dahil babagal yung kilos at mas malakas yung magiging epekto, Cheryl. And it will cross, no? Tatawid siya talaga sa bansa natin. Yes, Cheryl, tatawid siya lalong-lalo na doon sa central or sa northern Luzon at asahan natin by Saturday naman, doon na siya pupunta sa may West Philippine Sea hanggang patungong South China Sea, Cheryl. So mga kapatid, kailangan po nating maghanda by Wednesday. Actually, just today pa lamang po ay dapat naghahanda na dahil mukhang yung buong linggo natin hanggang weekend ay talaga pong mananalasa itong si Tropical Depression Christine. At sabi nga po ni Francis ay maaaring umabot ito sa typhoon strength. Yes, Cheryl. Alright. Okay, may pahabol ka pa ba, Francis? Na paalala? Cheryl, yes, sir. Ang paalala natin sa publiko, sa ating mga kapatid, dahil nga inaasahan natin na aabot ito sa typhoon intensity at hindi rin inaalis ng pag-asa yung possibility na baka mag-raise pa sila ng mas mataas na tropical cyclone wind signal hanggang 3 or 4 dahil nga dito sa mas mataas na category ay yung paghahanda ng publiko. Lalong-lalo na ngayon dahil malayo pa at meron pa tayong sapat na araw para makapag-prepare doon sa mga kinakailangang lumikas or ipunin or kumbaga ihanda din yung mga kailangang gamit na kailangan dalhin kung sakaling kailangan umalis ng bahay. Yun yung kailangan nating tandaan, Cheryl, habang nasa malayong bahagi pa ng ating bansa itong bagyong Christine. Maraming salamat for the update. Mobile Journal, Francis Orso.